Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Ako po si Zarines Paloma at kung ilalahad ko ang natunan para sa daily devotion na pinamagatang communication, open and safe environment. So, pangalawa siya sa 7 marks a healthy family. So, yung scripture po natin ngayon is James chapter 1 verses 19 to 20 and sinasabi na, "My dear brothers and sisters, take note of this. Everyone should be quick to listen, slow to speak, and slow to become angry, because human anger does not produce the righteousness that God desires." Sa Tagalog, unawain ninyo ito. Minamahal ko mga kapatid, ang bawat tao ay dapat maging mabilis sa pagkinig, marahan sa pagkasalita, mabagal sa pagkakagalit, sapagkat ang galit ng tao ay hindi gumagawa ng katwiran ng Diyos. So, yung katuruan po natin ngayon is number 1, safe environment, encourage healthy communication. Pag yung environment po safe, ito yung malaya kang sabihin kung ano yung gusto mo, in-express mo yung sarili mo, mga bagay na walang limit na yung topic. Kasi nga, safe environment, kapag ganito yung tahanan natin, no? It encourage good communication, open communication. Pero pag hindi safe yung encourage siya pa, yung communication is hindi po healthy. Kaya safe environment, encourage healthy communication. Mahalaga talaga yung environment natin is safe para, alam mo yun, wala tayong alinlangan na sabihin or express yung sarili natin sa kanila. Next is, first rule of communication. One talks, the other one listens. Sinasabi ko na kung sino nagsasalita, hayaan mo siyang makapag-express, no, ng kanyang sarili. And yung kinakausap, which is, like, kunyari, ako, kinakausap. And all I can do is makinig sa sabihin niya, no. So, ayun nga. Ayun yung one talk as isa listen. Hindi kasi pwede yung dalawang talkers, eh. Parang, ang mangyayari nun is magsasabong kayo, no? Pero, pwede magsalita, yung kausap, for clarification lang, no? Pwede po yung ganun. Kaya, di ba, mas, ang pinakamahalaga talaga is yung isa nakikinig, yung isa nagsasalita. Para maayos yung communication, no? Maayos yung takbo ng communication yung dalawa. So, first rule of communication, always remember, one talks, the other one listens. Next is, open line communication develops and builds relationships. And dapat sa family, ang communication po is open line. No? Dapat walang off limits yung pag-uusap natin sa pamilya kasi nga, safe environment naman. Para lahat na pag-uusapan sa tahanan, di ba? Kung hindi safe yung environment, di ba? Hindi tayo makapag-usap ng masyadong lahat ng topics sa pag-uusapan may limit, no? Develops relationship means napapaganda yung relationship, at kung meron man understanding ay napapagaling ng open communication, no? So dapat sa tahanan is open line, open communication. Sa buhay natin, di ba, pag hindi na pag-usapan at pinatagal pa yung isang problem, is ang mangyayari, walang kipuan na mangyayari. Matagal kayo magpansin, di ba? Pero mali yun. Hindi pala dapat pinapatagal yung ganong small things ng away. Dapat pag-usapan agad, di ba? And sa huli naman, marirealize nyo na, ay, anit na bagay lang pala yung pinag-aawayan natin, di ba? Dapat inayos natin agad. So, ayun nga, dapat natin pag-usapan agad yung mga maliit na problema. So, open and communication develops and heals the relationship. So, bilang application naman po na how to develop communication and safe environment in the family. Number 1, every must be quick to listen. And slow to speak. Quick means mabilis. Sa tahanan, kapag nakikipag-usap ka, yung isa po is nagsasalita ng marahan, and yung isa naman po, or yung member ng family, is mabilis makinig, no? Kasi ang hirap kasama ng nagsasalita ka, tapos
tapos wala nakikinig sa'yo, di ba? Mahirap yung gano'n sa family. Kasi ang intention mo dito is unawain yung member ng family mo. Kung may problem man, at least ma-settle agad, di ba? Kaya dapat mabilis yung pakikinig. Everyone must be quick to listen and slow to speak. So, everyone must be quick to listen. Mabilis sa pakikinig, at yung isa naman is paraan sa pagkasalita. Next is, everyone must be slow to anger, offering safe environment. Ang bawat na miyembro ng pamilya ay dapat mabagal sa pagkaagalit. Kasi kung uunahin mo yung pagiging magalitin mo, ano pa yung may resulta nun? Lahat din galit, di ba? So, yung rule lagi is, kung sino nagsasalita, patapusin mo muna. After niya magsalita, doon kayong magsabi ng clarification, or kung may suggestion kayo, di ba? Ganun po. So, hayaan mo siya express yung kanyang sarili. Di ba? Pag ang kultura ng tahanan is nanguna ang magalit, so, expect mo na lahat kayo is mag-aagalit. Pero, parang kapag kultura ng pamilya is inuuna yung patience. Di ba? Mas inuuna mong makinig bago mo express yung sarili mo or may gusto kong sabihin. Ayun po, safe environment yung pinagano, no? So, sabi nga sa teaching, di ba? One talks, the other one is listen. So, everyone must be slow to anger, offering safe environment. Iwasan po natin pagiging magalit, no? Inuuna yung magiging magalit. Next is, everyone must commit to where everyone feels safe, heard, and understood. Sa family, kapag hindi ayos yung mag-asawa, is hirap po maipasa sa mga anak. Kasi nga, wala na kayong pagkakaintindihan ng mag-asawa. Pag pa ipapasa sa anak, di ba? I think, para magkakagulo lang kayo. So, everyone, dapat mararamdaman ng family nila, i-safe sila sa piling na kanilang parents, which is the environment, no? Kung gusto natin ng safe and feel understood, commitment po yan ng family, especially po sa mag-asawa. So, ayun lang po yung aking sa daily devotion. Now ay may matutunan tayo, ma-share sa iba, at syempre ma-apply sa ating sarili. So, thank you po sa pakikinig at God bless po sa ating lahat.